I sold my innocence to a demon. Chapter 14, Club of Gods. I started my own reflection before touching my braided hair. Hindi pa naman ako makakapunta sa mga bar kaya hindi ko alam kung ano dapat ang suotin. Sabi nila ma'am wearing something formal kaya naman itong kulay sky blue dress na hanggang tuhod ang suot ko. This dress looks so cute on me lalo na at nakatirintas ang mahaba kong buhok. Gusto ko ngang lagyan ng ribbon ang buhok ko pero baka magmukha na akong bata. Light lang ang nilagay kong makeup. Ewan ko kung makeup pang matatawag ang lip gloss at pulbo na tanging mayroon ako. Hays, magpantalo na lang kaya ako? Pero kasi sabi ni ma'am wear something formal. Formal naman ito lalo na itong flat sandals na suot ko at itong bracelet ko na mayroong bunny pendant. Mahalaga sa akin ang bracelet na ito dahil niregalo sa akin ni Mamang noong 18th birthday ko. This is not expensive pero para sa akin napakamahal na ito. Nang mahawi ko na ang iilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ko ay agad akong lumapit sa maliliit na box. This is my birthday present to Danica. Binili ko kanina noong nag-break time. Hindi ito mahal tulad ng regalo ni na Red kaya sana lang talaga ay magustuhan niya. Inilagay ko ang regalo sa dala kong sling bag at nang marinig ang malakas na busina sa labas ay agad ako na nalapitan ng saya ng malungkot kong mukha. At least makakalimutan ko yung ginawa kanina ni Clarice. Pinahiya ako ni Clarice sa harap ng napakaraming tao. Akala ko ay tapos na siya pero nagulat ako nang bigla akong tawanan nito at sigawan ng masasakit na salita. I was crying at that time for being helpless. Kundi hindi dahil kina Red at Ma'am, baka matagal din akong umiiyak dahil sa mga ginawa ni Clarice. Thankfully, kinaladkad siya ng mga gwardya palabas ng mall at ang mas nakakabahala pa doon ay ang pag-ban ni Ma'am kina Clarice sa buong butik. Nawalan si Ma'am ng customer dahil sa akin. Nakokonsensya ako. Hello, I greeted them with a wide smile plastered in my face. Red looks annoyed. My mom is busy reading something on her phone while Danica smiles back at me. Hay nako kung talagang hinayaan niyo akong kalbuhin, yung babaeng yon, singhal ni Red nang makasakay ako sa pulang kotse na si Ma'am ang may-ari. Talagang si Red lang driver namin tuwing may pupuntahan kami. Magaling kasing driver si Red at kahit kaskasira ito ay alam niya ang ginagawa niya. She's a racer after all. Naband naman na siya sa butik kaya wag na kayo mag-alala, sagot ni Ma'am Breeze na hanggang ngayon ay abala sa pagtingin sa cellphone niya. Ano kayang mayroon doon at parang hindi maalis-alis ang titig niya. Baka ka-text lang si Sir Jan. Hays, ang sweet talaga ng dalawa. Dahil nga nakatuon ang pansin ko kay Ma'am Breeze ay nahuli akong pasimpleng pagkagat nito ng labi bago ang siya matamis na napangiti. Confirm nga si Ma'am. Sir Gan ang ka-text niya. Si Sir Gan lang kasi ang may kakayahan na pangitiin ang ganyan si Ma'am. Salamat nga po pala kasi niligtas niyo ako kanina. Wika ko pero parang hindi iyon nagustuhan ni Red. Napahigpit kasi ang pagkakahawak nito sa manibela. Bakit hindi ka lumaban? She asked before gritting his teeth. Napayuko na lamang ako sa tanong ni Red at dahil parehas kaming nasa backseat ni Danica, ay agad niyang hinawakan ang kamay ko at pinisil ito. Bakit ako hindi lumaban? Sasabihin ko bang dahil wala akong pera tulad ng kina Clarice? Apple, alam kong sadyang mabait ka at inosente pero hindi mo pwedeng hayaan na ganunin ka ng ibang tao. Boses niya ang umalingaw-ngaw sa buong sasakyan. Galit nga talaga siya. Dapat namang magalit sila sa akin kasi duwag ang kaibigan nila. Duwag ako at walang magawa para protektahan ang sarili ko. Mas malala kung naikuyom ang kamao ko at akmang ibubuhos na naman ang mga luha nang marinig namin ang pagbuntong hininga ni Red.
Ayoko lang naman na nakikitang nasasaktan ang mga kaibigan ko. Wika niya, ngunit ang tingin ay nakatuon pa rin sa daan. Madilim na dahil gabi na, tanging ang mga ilaw sa poste na lang ang nagsisilbing ilaw namin. Kaya naman nakikita ko ang kulay ng mga suot nilang dress. Kulay pula ang kay Red, purple ang Danica at black kay Ma'am Breeze. Ang siksi nilang lahat sa suot nila dahil kahit naupo kami ay kita ko ang pagkakahapit ng mga iyan sa katawan nila. They're all gorgeous. Ako nga lang ang hindi sexy ang damit at naka-flat sandals dahil kasi sila ay naka-high heels. Huling bisis na nagsuot ako ng ganoong heels ay noong birthday ni Clarice. Naputol ko nga ang takong niyon at iniwan ko sa harapan ni Xavier. Hindi ko maiwasang mapalungkot nang maalala kung paano kami unang nagkita. Nabunggo ko siya. Sino ba yung nag-away sayo yon sa'yo? Tanong ni Ma'am sa akin at mukhang tapos na siya sa pakikipag-usap kay Sir Gan. Teka, sasabihin ko baka may Ma'am yung tungkol kina Xavier? Pasimple kong sinalyapan si Red, baka magalit lang sila. Pinagsinabi ko pa yung ibang ginawa ni Clarice sa akin. Mas mabuti ng isikreto na lang siguro iyon. Wala lang po ma'am. Ganoon lang po talaga si Clarice. I lied. Iniwas ko ang tingin ko upang itago ang nagsisinungaling lamang ako. Kilala kasi nila ako at alam nila kung nagsisinungaling ako. Abat kakaiba pala ang trip ng kaklase mo na yon. Natatawang wika ni Ma'am na mukhang maniwala sa palusot ko. Hays, hindi pa dapat nila malaman yung tungkol sa magkapatid. Ayokong madamay sila. Matapos ang ilang minutong biyahe at kwentuhan, nakarating din kami sa club na sinasabi ni Ma'am Breeze. Sobrang ganda, wala kaming masabing lahat nang pumasok ang kotse sa ibang malaking gate. Mula sa bintana ng kotse ay tanaw namin ang napakagandang paligid, puno ng mga bulaklak at mga kotseng nakapark sa gilid. Sa pinakadulo ay narating namin ang isang malaking club, kulay ginto ito at sa harap ay mayroong higanting mga estatwa. Estatwa ng babae, turo agila at kabalyerong may hawak na isang tangkay ng rosas. Club ba talaga ito? Hindi ako makapaniwala, kaya naman sabay-sabay kaming napatingin kay Ma'am Brace. Ha ha ha, si Jan ang nagbigay sa atin ng pass. Regalo daw niya sa birthday girl, ngisi ni Ma'am. Sabay kindat kay Danica na ngayon ay namumutla na. Sino ba ang hindi namumutla kung ganitong lugar ang mapuntahan namin? Sobrang ganda, parang kastilyo na ito tapos nakikita pa namin na mukhang mamahalin yung ibang kotseng nakapark. Oh God, hindi ako bagay sa lugar na ito. Inabutan kami ni Ma'am Brace ng tigi-isang pass at bawat pass ay may dalawang gamit. Una para makapasok at ang pangalawa ay para makakuha ng mga pagkain at inumin. Ito lang ang ipapakita namin at bibigyan na nila kami ng gusto namin. Parang magic paper ang isang ito. Wow! Ang yaman talaga ni Sir Gan. Chapter 15, The Bartender. Maingay, nakakahilo at maraming nagsasayawan. Ganito pala ang club. Tapos doon sa pinakaunahan mayroong lalaki na nagpapatugtog at may mga sumasayaw sa stage. Napansin ko rin na puro babae ang nandirito at puro lalaki ang nagsasayawan sa stage. Nakakapagtaka nga at halos wala ng mga damit ang mga nasa stage. Ganoon ba yun? Parte ba iyon ang performance nila? Sandali kong pinasadahan ng tingin ang mga kasama ko at nakunot ko na lang ang aking noo nang makitang namumula ang mga mukha nila habang titig sa mga gwapo at machong lalaki na sumasayaw sa stage. Bakit ganyan makatingin sila mama sa mga lalaki? Oh, they're so hot. Angel ni Red na napakakagat pa sa ibabang labi niya bago ininom ang isang baso ng alak. Kanina pa sila umiinom habang ako hito at nakaupo lang. Pinapapak ko yung mga pulutan nila na sobrang sarap. Pulutan lang ito pero para sa akin ay ulam na. Bakit kaya hindi ako maghanap ng kanina?
Meron kayang kanin dito? Inosente kong tinignan si Danica para sana magpatulong sa paghahanap ng kanin pero nang makita kong titig na titig siya doon sa mga lalaki, napabagsak na lamang ang mga balikat ko. Busy sila sa panonood doon sa mga sumasayaw. Actually, halos lahat yata hindi na maalis-alis ang mga mata sa grupo ng mga lalaking sumasayaw sa stage. May nagsisigawan sa kabilang table, may nag-iitsa ng pera at ang pinakamalala ay yung tinapunan ng isang matandang babae ng wine yung isang lalaki na nagsasayaw. Hindi naman nagalit yung lalaki kasi ngumiti pa ito. Okay lang kaya siya? Nandito kami sa dulo at kahit kanina pa kami dito sa pwesto namin, ay hindi pa rin mawala-wala ang pagkamangha ko sa buong lugar. Glass tables with shining gems, purple elegant sofas, flickering, colored lights, good quality of music, and mga chandelier na agaw pansin talaga. Kulay purple at white ang motif ng buong lugar at doon na sa pinaka-stage ay merong mga rosas na kulay purple. Actually, meron din dito sa lamisa namin at ng iba pero napansin ko na doon sa pinakadulo kung nasaan ang napakalaking closet ng wines at heavy liquors. Sa tabi noon ay mayroong napakalaking kulungan na kinalalagyan ng isang ahas, sawa. Bakit may sawa sa lugar na ito? Sa harap ng kabinet ng mga alak ay nandoon ang counter at bar na napapaligiran ng mga alak at sangkap sa paggawa ng mga inumin. Pansin ko na mayroong dalawang lalaki na naghahalo doon ng inumin at mukhang hindi naman sila natatakot sa ahas. Bakit kaya? Kulay ginto pa ng yung kulungan ng ahas at tika, kulungan iyon ng ibon, lalo na at nang nilagyan ng disenyo. Ang tapang naman ng mga bartenders na iyon. Siguro sanay na sila na nasa tabi ng seksyon nila yung ahas. Muli akong napanguso dahil hito na naman ang utak ko at nakikipag-away sa sikmura kung kanina pa ako makalam. Kumain naman kami kanina at ang sarap pa nga ng pagkain dito pero hindi ako sanay sa mga ganoong pagkain at saka inaantok na rin ako. Gusto ko nang umuwi, ayoko namang sirain ang gabi nila ma'am, lalo na nang mukhang nag-i-enjoy pa sila. Malayo naman sa amin yung bar at saka konti lang ang nandoon. Pupwede naman siguro akong humingi ng kanin. Hindi ko maiwasan ang mapalunok bago na pagdesisyonan na tumayo at maglakad papunta sa parting iyon nitong kwarto. Madilim sa parting iyon at tanging ang kulay asul na liwanag na nanggagaling sa gilid ng lamiseta ay maliliit na lamp ang nagbibigay ng ilaw. Heto na para sa kanina lalapit ako sa ahas, nakakakulong naman yun. Tapos bago ako humingi ng kanin, hihingi na rin ako ng inumin. Yung masarap para hindi ako naiinggit nila Red. Pinainom nila ako kanina pero hindi ko nagustuhan, kaya naman orange juice na lang ang pinili ko. Nagsawa na rin ako sa orange juice kaya okay lang naman siguro na umorder ako ng iba. Ilang hakbang na ang layo ko sa lamesa namin pero hindi pa rin ako napapansin ng mga kasama ko. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago nagtuloy-tuloy papunta sa bar section ng kwarto. Hello po, masaya kong bati sa bartender na kasalukuyang abala sa paghahalo ng inumin. Napatigil si kuya at nagtatakang napatingin sa akin. Naisturbo ko ba siya? Sana hindi. Nakangiti akong umupo sa stall at dahil nga kaharap ko lang si kuya, ay hindi ko na kinakailangan pang lakasan ang boses ko. Awi, ang cute ni kuya sa suot niyang uniforme. Bumagay sa kanya ang purple na polo at puting ribbon sa liig. Idagdag pa doon yung kumikintab at maliliit na nakasabit na kwelyo at bulsa ng polo nila. Hi miss, nakangiting balik ni kuya bago nito isinalin sa baso ang ginagawa at binigay sa isang customer na nasa hindi kalayuan. Sasabihin ko muna na kailangan ko ng drinks. What can I do for you, madam? He asked politely at talaga namang binigyan pa ako ni kuya ng isang sagad ng ngiti. Ayos, mukhang mabait
Siya kaya makakahingi ako ng kanin sa kanya. Drink vodka? Hindi ko talaga alam kung ano ang ininom na yan. Ginagaya ko lang yung sinabi ni Red kanina. Paulit-ulit kasing ino-order yan ni Red at mukhang nagustuhan niya. Kaya naiisipan kong baka masarap. Napakunot ang noo ni Kuya at kahit na nag-aalangan ay bumalik siyang muli sa pwesto niya upang kumuha ng baso at isang magandang bote na ang naglalaman siguro ng alak. Buti hindi ako manahirapan sa drinks. Sana hindi din ako mahirapan sa pagkuha ng kanin. Inilapag sa harap ko ni Kuya ang isang maliit na baso na naglalaman ng vodka. Akala ko ay tapos na yon pero nagulat na lang ako nang ilagay ni Kuya sa gilid ng baso ang isang hati ng lemon. Oo, na mayroon din nga pala ganito si Red. Okay pala itong drinks na ito dahil palibreng lemon. Pag naubos ko ito tapos nasarapan ko, uulit ako ulit. Sagad kong initian si Red at si Kuya at akmang hihawakan ko na ang basong binigay niya ng mga biglang kamay ay humablot sa iniinom ko. Sinundan ko ng tingin kung sino ang kumuha nito. I was shocked and confused when I saw him drinking the liquid that I ordered. Bumagal ang paggalaw ng lahat ng tanging pagbaba at taas ng Adam's apple niya nang gumagalaw sa paningin ko. How? Paanong napunta ang lalaking ito dito sa lugar na ito? I gasp at mas lalo pang lumalaki ang pagkakadilat ng mga mata ko nang maubos ni Xavier ang laman ng baso. Those cold eyes, I can finally stare at them again. Nilalamig, natatakot at heto na naman ang kakaibang pagkakabog ng puso ko. Ganito ito tuwing nandito siya. Bakit siya nandito? Pabagsak na ibinaba ni Xavier ang baso bago nito tuluyang tinitigan. Dapat ay nasa hospital pa siya. Bakit nandito siya at bakit nakasuot siya ng uniforme na pang bartender? Dal, you're not supposed to be here. He stoically stated while still looking directly into my nervous eyes. I can't believe he's in front of me. The man who saved me. Tulad ng dati ay napakaganda niya pa rin tignan sa suot niya. Mas lalong makita ang ganda ng bulto ng katawan ni Xavier dahil sa suot na polo. Umangat ang kulay itim niyang mga mata at nabigyan ng buhay ang dati lang ay namaputlang paputla niyang labi. The uniform looks good on him. Sa sobrang sarap niya sa mata ay hindi ko maiwasan ang mamula at mapaiwas ng tingin. Check, Xavier, mukha man tanga dahil sa pagsigaw ko pero sino ba ang hindi mapapasigaw kung makita mo ng harap-harapan yung tao na ilang araw mo nang naiisip. Guilty ako kaya naiisip ko siya at naalala, akala ko ay may nangyari ng masama sa kanya sa hospital. Akala ko ay namatay na siya, but seeing him like this, nabunot ang tinik ko sa lalamunan. Stay there, I'm going back to work. Bored ang tono ng pananalita niya ngunit na kabaliktaran yun ang galaw niya dahil nang lingunin ko siya ay atapunan ng tingin. Namangha ako na makita kung gaano siya kagaling sa paghahalo ng mga inumin. Wow, this rich businessman is also a bartender? Nakakagulat at nakakapagtaka, mayaman na siya at kaya niyang kumita kahit na humihinga lang. Siya kaya bakit naisipan pa niyang mag-bartender? Abalang-abala sa paghahalo ng inumin si Xavier at hindi ito maganda para sa akin dahil habang tumatagal ay mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Yes, I hate him but seeing him like this, unti-unti itong tinutunaw ang galit sa puso ko. What is this? He smiled at the customer before giving her drink. Thank you, balik ng babae sa kanya bago ito sumipsip sa inumin na hinalo ni Xavier. Inoobserbahan ko ang babae. Hindi siya hinimatay. Ibig sabihin walang lason yung ininom, kunot ang noo kong tinapunan ng tingin si Xavier na masayang nagliligpit ng mga ginamit niyang napansin siguro niya na nakatitig ako sa kanya dahil
tigil ito sa pagliligpit at nakasimangot akong tinignan. Why are you looking at me like that? Magpapatuloy ang chapter 16.